nabudol ang Pilipino, nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Okay, sino-sino ang mga nabudol o nambudol sa Pilipino? Pero bago natin tuloy-tuloy ang ating mga eksena, mga pangalangga, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sendwave Up. Ayan. Kung ikaw nasa Europa, UK, America, and Canada, mag-download ka na. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Kaya ano pang inaantay mo, go ka na. At doon po pala sa ating mga winners pa rin na hindi pa nakukumpleto, be patient palangga kasi hindi ako ang company kasi ang mag-send sa inyo, hindi ako. Okay? But just be patient, parating na iyan. At hindi ko nakakalimutan yan. Okay, Doc, mga kababayan, ano ba ang pinag-uusapan natin dahil mainit-init ito? Oh my goodness, tignan natin ang mga eksena. Okay, shout out kay Family Moss. Hi. Okay, todo na ba ang ating expose? Bakit ba lalong lumapad ito na parang wildfire dito sa California ang issue kay Erwin Tulfo? Ulitin natin, ito kasi ay sobrang greediness. Siguro, sabi ko nga dun sa mga, na mga kaibigan ni Erwin, shout out sa inyo sa mga kaibigan ni Erwin, na kasi ibang niya kaibigan ko din. Ang sabi ko kasi, wala talagang, I mean, of course, maraming TNT sa Amerika. Pero ulitin natin, hindi po yan talaga ang issue. Kung hindi sana naging suga pa, ikaw, Erich, Sylvester Stallone, kung hindi ka kasi sana naging suga pa, Erwin, kasi wala sanang mangyayaring ganito. Hindi sana magre-report yung mga kakilala ninyo at, mga kaibigan ninyo about sa nalalaman nila. Kasi ako wala naman, I don't have time para i-google or alamin ang buhay ng may buhay. I don't have time. Ang aking, ang aking concern ay yung Pilipino, yung taong bayan, kasi in-appoint ka Erwin Tulfo, in-appoint ka. At nagpa-appoint ka without renouncing your fake naturalization, according to the documents na ipinakita ko, and without surrendering your passport. Yun yung naging problema, Erwin. Try ko makipaghinahon ngayon kasi, alam ko naman na mga yak-iyak ka, yung tapang nyo yung mga Tulfo, naiyak-iyak pala kayo. Kasi, alam ko na yung mga iyak-iyak na yan mga drama-drama yan mga emotional appeal. Ulitin natin, Erwin, ha? Wala kaming pakialam kung nag-TNT ka at yun ang nagbuhay sa iyong mga pamilya. Kasi ang dami mo namang mga najontisan, di ba, na mga girlaloo. At actually, yung pag-uusapan nating girlaloo na
nandito sa California, we'll talk about that later, wala dun sa ano mo wala dun sa personal data sheet mo o sa personal information mo na isubmit mo sa Committee on what do you call it? Not appropriation. Committee na kung saan ay ikaw ay appoint, Committee on Appointments, wala doon yung papeles mo. Pasensya na kasi kagagaling ko lang ng meeting 6 a.m. Medyo I'm trying to ino-organize ko yung brain cells ko. Okay, organize natin yung brain cells. Ito kasi yung problema Maharlika, silipin mo rin si Rafi. Diyos ko, ang dami, Agnes Curia. Tsaka na yan. Okay, si Erwin muna kasi may bago tayong report. Ulit-ulitin natin, sumasaludo ako sa mga palangga ko na sa Amerika na hanggang ngayon, undocumented pa rin sila, pero lumalaban sa buhay at pinapakain yung nagpapadala dyan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan, tol. Tol Erwin, ang naging problema kasi, nagsinungaling ka, naging greedy ka, can you believe that? Based dun sa mga dokumento, yung mga kapapasok lang po, panoorin nyo na lang yung ibang vlog ko about Erwin kasi meron pang paulit-ulit na. Imagine mo, Erwin, nagpa-appoint ka. Ang sabi ko nga dun sa common friends natin, ang problema kasi, dapat nung sinabi na ni Bangag nung May na i-appoint ka, nag-renounce ka na ng peking naturalization mo. Okay? Mamaya pag-usapan natin ng denaturalization at kung ano pa. Tapos, at dapat, sinurrender mo na yung blue passport mo. Ang naging problema kasi sa'yo, hindi yung pagiging TNT mo Ang naging problema, naging ganid ka Kasi, sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano, na inappoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. Di ba? So, ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga, si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez, na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes at kung ano-ano pa. Yes, okay? So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin. Hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng genimis na yan. Mabait pa yan si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay. Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually, etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Erich. Okay. Ay, nako. Saan yung mahiwagang baraha na? Parang wala tayong mahiwagang baraha ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami din pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay? Na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga.
Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay? Sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright. Sabi dito, another official, not another. Subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay. Said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan, parang feeling slang, diba? Tagayahin natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay, or Padilla. Slang, di ba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University. Kaya ngongo ako, di ba? In New York, USA. Di ba? Ganun yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, di ba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga yung mga bigkasan ng mga identity thieves. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. All right, sources disclose that officially, pasensya na kayo malabo matalolan nyo kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara, Erwin. Baka naman. As financially supported all his 10. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang siya lang maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures. Okay, wag na muna yung mga pictures kasi may mga bagets. Pero ito na lang muna. Duto tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala ka naman, ako naman, wala. Lang ako dito, simpleng mamamayan.
Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even even $10,000 wala ako. Punyetang buhay ito. Ay, nako. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yon, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam. Pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents. And I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later. Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price, 510,000. $1,510,000 at ang value actually ngayon more than 1.6 million, kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad, okay, dahil natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to. Erich Silvesterman. Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girl lalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makakarelate kayo dito, ay CNA, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito na according to our source na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, eto sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating lang, I don't know ngayon, baka 20, 25, depende, license lang siya caregiver, sabi ni Glenda Tasher. Walang problema sa caregiving, diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, diba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala,
Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1,500, ay 1,000, oh no, sorry, 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay? That's 600 a day. Kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, marami na yan. Okay, sir, you're earning 3,000 US dollars a week. Oh, ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals to masweldo ka ng 12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng 12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganon. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang. The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? So ayun, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila nitong ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014. Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin nyo yung Facebook ni nakita dito yung, ewan ko sa ano-ano nila to, si Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito yung mga pictures na ito, tapos talagang sweet, sweet love, honey boom boom. Okay, so 2023, ayan, okay. Kasama na naman niya ito, sabi dito ng nag-comment, I don't know kung kaano-ano na to, June 26, 2023. Ayan na yan, nakaibangag na si, nakaibangag na si Erich Gonzalez. So glad to be reunited with this amazing couple. Thank you for all the love and support. God bless you. Tapos magkasama itong si Erich at yung kanyang Mrs. daw. Kasi nga sa dami ng Mrs. hindi natin alam. Okay, so ayan yung mga pictures and everything. Ayun, tapos itong isa 2015. Noong 2015, umattend ng kasal ewan ko, anak siguro nila to, si Erich at saka yung jowa niya, I don't know, yung asawa niya, which is ang dami kasi. Oh my God. Ayan. Okay, ang dami mga picture na kasama ni Erich itong girl lalo na to. Ang dami nga niyang girls. Alam mo, wala naman akong pakalam kung marami siyang girls. Hindi ko na ano yun eh. Hindi na natin problema yun kung marami siyang girls. Pero ang problem kasi, mga kababayan, ang INC hindi magpapagamit sa mga taong mapagsamantala, sabi ni Eric John Reynoso. Yes, shout out sa ating mga palagang INC, January 13. Ay nako, meron tayong mukhang gustong i-hijack ni Lisa Tanasyan. I'll talk about that later. Pero focus tayo dito kay Erich. Okay, Erich, alam mo nga ako sa'yo, mag-concede ka na. Huwag mo nang lokohin ng Pilipino. Alam mo na hindi ako naninira, Erich. 'Di ba? Sabi ko nga sinusuportahan kita eh. Sinuportahan kita dati. Ang punto ko lang kasi Erich is ganito Erich Sylvester. Sana kung gusto mong maglingkod, I message our common friend. Okay? I message our common friend. Sabi ko sa common friend natin at alam mo kung sino ito. Sabi ko, sabi ko ganon, remember, sir, when you ask me, ito yung message ko exactly. Ito na lang, basahin ko na lang ng bonggang-bongga. Okay? May message ko kasi si friendship tungkol kay Erwin. Kasi, nakita ko may mga eksena. So, may message ko, lolo nyo. Alright? Ang sabi ko, Happy New Year! I know you're friends with Erwin. Sabi ko sa kanya. But as you know, sabi ko sa kanya, the issue is not about being an undocumented immigrant or TNT. I have many friends in similar situations para mabuhay ang pamilya. The real issue is identity theft and how Erwin became greedy. The best course of action sana was to renounce his citizenship before
ano yan? Before accepting his appointment. Kaya nga sabi ko sa kanya, remember, when you ask me if I want to work with PRRD, yan yung reason, sabi ko sa kanya, yan yung reason why I didn't accept any job from the government. Kasi I have to renounce my citizenship. Unfortunately, greed ang nangibabaw kay Erich o kay Erwin. Ayan, yun ang sinabi ko. Greed kasi yung nangibabaw. Kung sana ni-renounce ni Erwin ang citizenship bago niya, yung peking citizenship niya, bago niya talaga inaccept yung ang appointment, wala sana tayong pag-uusapan. Kaso naging greedy si Erwin, si Erich Sylvester. Kasi nga naman, kung totoo ang sinasabi niya na siya ay pumasok sa military, mga kababayan, alam mo, ang dami talaga nitong kaso ni Erwin may ini-enjoy. May ini-enjoy na benepisyo. O, sabi ng kapitbahay natin, sabi ng kapitbahay nila pala, here, okay, sabi niya, posible na ini-enjoy ng jowa niya nga dito sa California yung Veteran Affairs Benefit. Kung totoong, okay, kung totoong veteran nagpumasok sa military si Erwin at kung ito ay, kasal pa sila or what, kasi wala namang, hindi natin alam kasi nagsisinungaling nga Ang ginagamit ng girl is Tulfo pa rin Di ba? Pwede naman i-remain yung apelyido kasi wala namang problema dyan. Ngayon, mga kababayan, actually hindi lang isang asset. Meron pa ako nakitang asset sa Tuhunga Canyon. May recent address. Pero we'll just focus dito sa Porter Ranch. Ngayon, mga kababayan, okay? Ang nakakaloka dito, ang daming, ang pinaka-question dito, paano kaya na-afford? Wala namang masama, mangarap ka, magkabahay ka, and everything. Paano kaya na-afford ng isang certified nursing assistant na sumusweldo, sabihin mo ng $20, malaki na yon. O itodo mo na. Kung ikaw ay CNA sa hospital, sumusweldo ka ng $20, $25. Ang dami mga kaltas-kaltas noon. Magkano na lang ang matitira sa'yo? O, di ba? Taxes, whatever, contribution, kung ano-ano pang mga deductions. O sabihin mo na magneto siya ng 20. Pagbigyan na natin, -5. Net niya na ang 20. Ito, sabi ko nga kanina, may bahay ka pa, may pagkain, may tubig, bills and everything. May padala ka pa, paaralin mo pa yung anak mo and everything. So ngayon, mga kababayan, bakit, di ba? Bakit nakayanan ng isang CNA, di ba? CNA or caregiver, ang bumili ng cold cash na asawa ni Tulfo na $1.5 million. Okay? Alam nyo, mga kababayan, kasi kapag bumili ka ng cash dito, wala masyadong paper trail to Kasi pag nag-loan ka sa bangko, syempre yung marital status mo, yung information ng asawa mo, yung kakayahan mo sa pagbayad and everything, marriage contract, o ano-ano pang mga papeles ang hihingin sa'yo ng bangko. Kaya pag bumili ka ng cash, matatakasan mo talaga yung mga ganong paper trail. Kaya ginagawa yan ng mga kawatang politiko na bumibili ng bahay dito sa Amerika o sa iba pang bansa, mga kababayan, para itago ang kanilang nakaw na yaman, nakaw na pera ng bayan. So yun. Ang mga kadahilanan, ang mga nangyayari, kaya gusto nilang itakas ang pera, katulad ni Satanas, di ba, ang junior na sinabi ko kagabi sa inyo, na naghahanap na sila ng mga kanilang mga rancho or mga hacienda kasi nga nagbabadya na wawakasan na at isang iglap lang ay wawakasan na yang si Bangag na yan. Sabi ni Chula Lola, I really don't believe na TNT ko no si Erich, sinabi lang niya yan kasi booking na siya. Possible din. Pero, yes, paano mo nga paniniwalaan? Sinungaling nga Pero hindi kasi nga yan ang issue palangga. So, ang eksena ngayon, sino ba gumagawa nito? Ng mga tao? Sino lang ba ang bumibili ng bahay, ng cash? Siyempre, yung mga mayayaman. Paano naging mayaman ng isang CNA? Hindi naman tayo nag-look down. Paano ka magkakaroon ng 1.5 million cash? Unless asawa mo si Erich Sylvester. You know what I mean?
Kasi cash ang binayad eh. Mga palangga, cash. Mga kababayan, ang karamihan na bumibili nito yung mga masyonda na, yung mga retired na, may mga ipon na sila ng bonggang-bongga. And this person, nung binili niya to, wala pa siyang 60, nasa 50, I don't know, mga 50 plus lang yung girl na ito daw ay asawa ni Erich Sylvester Tulfo, mga kababayan. Kasi mag-retire ka, matanda ka na, and everything, meron ka ng ipon. Di ba? O ikaw ay business owner, yun na, mga wealthy personalities lang, artista ka, na talagang malaki ang net worth mo and everything, or mga foreigner na kawatan, di ba, foreigner from the Philippines, papunta dito at nilalagay ang sa mga real estate, binibili ng bahay nila ang galing sa nakaw na pera mula sa taong bayan. Kaya sabi ko, dapat talaga suportahan ninyo si Attorney Vic Rodriguez at ang mga senador na sumusuporta, naggugurgurin ang lahat ng kawatan at lahat ng ninanakaw ang inyong kaban ng bayan. Ngayon, mga palangga, ano ang nangyayari dito? Ano kaya ang nangyari? May kasalanan ba si Tulfo, si Erich Sylvester, sa pagbili niya ng bahay, kung galing ito, kasi kailangan ito patunayan ng korte. Ito yung mga information natin, dokumentado ito, pero dapat may mag-file ng case. But it's not me. I don't have money para mag-file ng case sa mga julul na ito. At I think the US government will do the honor, not me, ha? Kasi may mga nagsasabi, Marlica, filean mo. Wala akong panahon sa kanya para mag-file at gumastos unless magbigay kayo ng panggastos, ipapailan ko to. Kaso lang, pare-pareho lang tayo, walang pera, huwag na tayo mag-file palangga. Okay, sayang yan, pabili na lang ng ulam yung inyong pang-contribution sa filing ng case. Let the US government do the honor. Ngayon, mga kababayan, ano ang pwedeng mangyari dito? Ang pwede talagang ma-forfeit ito kapag napatunayan lahat sa korte, yung ni Erich, yung pag-revoke ng kanyang passport, then yung kanyang naturalization, pwede talagang mabawi ito. Pwede itong bawiin ang kanyang fraudulent, nabawi na yung passport, yung kanyang naturalization. Diba? Actually, ang gulo ng mundo niya. Actually, hindi nga naturalization eh. Nagpanggap nga siya na ipinanganak sa Hawaii. Kaya ang gulo-gulo talaga. Alam mo, para mawakasan to, Erwin, para tigilan kita, at hindi na namin ito pag-uusapan, itigil mo na ang pangarap mo maging senador. Kasi in the first place, sinungaling ka. Inamin mo mismo na nag-TNT ka, which is we don't buy that, di ba? Yung mga dokumento and everything na lumabas, hindi mo pinasinungalingan. Now, panibago na naman na may nabili daw kayong mag-asawa na 1.5 million. Actually, dokumentado yan. I-google nyo, Erich Sylvester Tulfo. Yun nga lang, ang nakapangalan sa kanyang sa property ay yung babae. The question is, ilan kaya ang anak niya dito sa babaeng ito? I don't know, kasi hindi ko naman sila kilala. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, mga palangga, so pwede talaga itong bawiin ng gobyerno. Pwede itong ma-forfeit kasi nga, ni-revoke na ng US government ang kanyang US passport noong October 11 of 2022. Ulitin ko lang po, sa kapapasok lang, hindi po ito paninira kay Erich Sylvester. Kasi ang paninira po ay mga kasinungalingan. Gagawa ka ng kwento, malisyoso, gusto mong sirain yung tao. Si Erich Sylvester po ay gustong tumakbong senador. Ano po ba ang trabaho ng senador? Sila ay nagbabalangkas ng mga batas, nagpapanukala para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Paano magbabalangkas? Paano magda-draft, okay, o magka-craft ng batas ang isang senador na kung maging senador siya, ang katulad ni Erich Sylvester na number 1, umamin na siya ay nag-TNT. Kaso po yan, may kapasura, illegal yung ginawa niya. Naglabag siya ng batas. Siya gagawa ng batas, siya mismo,
gina-justify niya na parang okay lang kasi binuhay ko yung mga anak ko, 10 yan sila tol, naku, nagtrabaho kong janitor, na ganito, ganyan. Kung ganyan ang reasoning na naratibo o reasoning na susundan natin kay Erwin Tulfo, so okay lang pala na yung mga magnanakaw na mga petty thieves, yung nagnanakaw ng sardinas, nagnakaw ng ulam, ng something, ng bigas, para makakain. Actually, yan yung mga kawawa eh. Diba? Tapos kinukulong yan sa Pilipinas. Sir, pasensya. Diba? Ganun ang mga reasoning. Kasi po, wala po kasing pagkain yung anak ko, kaya naano ko po, nagnakaw ako, ganyan. Kinakastigo pa nga ng pulis yan eh. Kung ako pulis, pakakawalan ko na yan, bibigyan ko lang ng warning. Petty crime lang yan eh. At bakit sila nagkakaganyan? Parang katulad dito sa Amerika, mas malaki. 900, parang tinaasan yata, 900, bago mag-eleksyon, 950 US dollars, yung tinatawag na petty crimes, is it crime? Na yung ninakaw nila, yung mga thieves, 'di ba, sa mga mall, 'di ba, pag nagnakaw ka ng 900 below, nako, report ka lang, palalabasin ka rin ng mga pulis. 'Di ba, sa atin 3 sardinas, 5 kilong bigas, kinukulong na, kinakastigo pa sa presinto, sa kulungan eh. Pero si Eric Sylvester, okay lang kasi Tulfo siya. So, okay lang na, ay, pagbigyan na natin, ikaw maharlika. Ano ka kasi, dilaan ka gid nga babayi. Dakdak ka ng dakdak, nainggit na. Magpresidente ka kaya. Umuwi ka kaya, ibenta mo kaya yung yung bahay mo. Sabi ni Erich, ikaw pala, according to our source, ikaw pala ang bumili together with your wife na CNA na kumikita lamang ng barya dito sa Amerika, na hirap din sa, hirap na hirap. Nurses nga dito, kahit nurses, hirap na hirap eh. Hello? Tapos kayo, meron kayong 1.5 million cold cash? Tapos bakit ako magbenta? Wala nga ako ibibenta. Ang sabihin mo, mayamang afam na pinamanaan ba? Sabi niya na may property. Wala nga akong maibenta. Mag-google ka dyan kung may makikita ka. Diba? Mag-google ka kung nagbili ako ng cash ng 1 million. Ay, bigyan ko. Right on your fingertips. Huwag ka magpakalat ng kasinungalingan na ako pa ngayon ang may property. Alam ng taong bayan dito na wala akong ganyang yaman. Payak lang ang buhay namin dito. We live day by day. Day by day. Da 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 da. O, diba? Napakanta pala ko tuloy. But anyway, ikaw ang magbenta. Kayo yung bumili ng asawa mo eh. May picture kayo, sweetie pie. Diba? Wala nga siya dun sa diba? Yung sinabi ko pangalan, lalabas sa mga pangalan yan. Ikaw pala yung may 1.6 na ngayon, nagtaas na yung value. Actually, isa yan sa mga gusto naming puntahan na place ng mga friends ko. Bibili kami ng rancho dyan, Porter Ranch. Kasi wala kaming perang katulad mo na kayang bumili ng cold cash. Kaya doon lang kami sa mga bundok-bundok, may nakita kami ng mga friends ko na gusto kasi namin mag-farming. Ganyan. May nakita kami, 5 acres ba yon? Hindi ko na sabihin ang lugar. Diba? Out of state. Okay? 40,000 US dollars lang. Sabi ko, pwede natin pagtulungan. 40,000 US dollars. 1.5 million. Wala ako niyan. Erwin, ikaw ngayon, ibalik ko ngayon sa'yo. Ikaw magbenta. Ibenta nyo kasi 1.6 na ngayon ang value ng bahay mo at itulong mo sa Pilipino. Diba? Kasi nagpadukot-dukot ka dyan ng 2,000 pesos. Ibigay sa mga manonood. Chuchu-chuchu. Kita mo? Ako pinagbintangan mong mayaman. Diba? Pwede ko nang sakyan yan nayaman-yamanan, pero I cannot fake myself na may pera ako, na mayaman ako, na hindi naman ako mayaman. I'm just enjoying my life. Okay? Hindi ako nagnanakaw at wala akong biniling property na 1.5 million cash like you, according to our source, at yung wife na CNA. Ang dami mo kasi, hindi natin mapinpoint kung sino sa asawa. Diba? Ang dami mong asawa, kaya mahirap na ipakita ko dito, baka mali pala yung maipakita natin. Pero based on sa record, mga palaga, public record kasi ito. At supported with the pictures. Bumili talaga itong kanyang CNA na wife dito sa Amerika ng 1.5 million. So ibenta mo na ngayon yan, ibabalik ko ngayon sa'yo. Kasi ako, kahit pigain mo yung kipay ko, wala akong maibibentang 1.6 million na halaga ng bahay. Okay? Wala akong property. Okay? Wala rin akong kotse. Pinagbibigay ko na. I'm serious. Binigay ko na sa kanila. May property man ako, maliliit lang na bagay, inyo na yan.
we only live once. Pinaghati-hati ko na sila, inyo na yan. I don't need money. Kahit sa bukid eh. No, I need money pala. Kaya sa bukid, pwede akong tumira eh. Magtanim na, kaya nga out of state kami eh. Kami nila Bell, shout out, Rainy, Bell, Noily, si Letnet, di kasali, wala kasi siya sa group, kaya hindi kayo kasali sa aming rancho. Rancho na worth $40,000 US, kaya namin yan. So I mean, kaya kong mabuhay na sa bukid lang ako, magtanim ako ng kamote, ng gulay, and everything. Yan naman talaga ang pangarap ko eh. Pag-alaga ng manok, alam nyo yan, ever since ganyan pangarap. Pero ikaw, ibenta mo yung 1.6 million, ngayon, ang taas na ng value, ang dami niyan. That's what, 50, sabi natin $60 ngayon. Oh my God. Oh, 60 million. Let's say 30, 1.6, 30. Alas 100 million yan. Tama ba computation ko, bakla? Okay. Just estimate lang. Ngayon, ikaw ngayon ang magbenta. At patunayan mo sa taong bayan na kung talagang ikaw, dahil sinabi mo naman na ikaw ay nag-TNT, issue nga yung citizenship mo, ipakita mo sa taong bayan. Ikaw na mismo, mga kababayan, ako po ay Pilipino na, ito po ang denaturalization ko, binawian na po ako ng Amerika, or kung mali ang information, which is not, ako po mismo ay nag-surrender, na ako, isinurrender ko na yung pasaporte ko, pero hindi yan ang story eh. Binawi sa'yo. Ni-revoke. And we are waiting for your naturalization, kasi may ang gulo mo nga eh. Kasi sabi mo, kung ipinanganak ka sa Hawaii noong 1965, nagpabata ka pa. Definitely, hindi ka naturalized born citizen. By birthright, you are an American citizen. Kaso fraud. Nagnakaw ka ng identity. Tapos, pati antipara kong mamahalin, gusto mong ipabenta, malabo na nga ito ngayon eh. Kailangan ko na nga itong palitan. Eh, ikaw pala, 1.5 million, wala pa nga $300 tong suot ko. Then, sale ko lang yata nabili ito. Sabi mo mamahalin, naunsa man ka. Oh, bakit ako magbebenta ng kaparanggot na nga lang yung yaman kong antipara, ibaligya ko pa? Nano ka man, Dodong Erwin, magsabi ka ng katotohanan. Kung gusto mong manalo, which is I doubt it, okay, na dapat ikaw ay ma-disqualified na. Ang dami mong kasinungalingan sa Pilipinas, sa Amerika. Hindi totoo na wala kang nilabag na batas. The moment na umamin ka na nag-TNT ka, that TNT thing ay lumabag ka na sa batas. Huwag mo naman lokohin ang taong bayan. Kawawa naman yan, ginagamit yun na nga sa mga ayuda-ayuda. Papugi-pugi ka dyan, bigay-bigay 2,000, 1,000. Mabait ka na. Yan ang gawaing criminal mafia yan. Diba? Magbibigay ng pera, pero ang kabig nyo, hindi natin alam, yung mga mafia may ginugurgur na pala, nagnanakaw na, nag-extort na kung ano-ano pa man, tapos ang binibigay nyo, barya lang yan. Diba? Ngayon, yung naturalization mo, yun ang nga sabi ng mga palangga ko, Miss Marlica, yung dapat mag-denaturalize siya ng USCIS. Palangga, ang sabi nga ni Erich Sylvester, dun sa paper na inilabas natin, nilabas ko na yan, di ba? Siya ay ipinanganak sa Hawaii. Kaya sabi ko nga, dapat by birth ang kanyang citizenship. Kaso lang, nag-apply siya ng kanyang US passport based on record 1991. Pinanganak siya 1965, nagpabata siya ng 2 years. Kasi originally, ang birthday niya pala is, what do you call it? August of 1963. Tapos ilagay niya sa Hawaii, December of 1965. Nagpabata naman si Dudong, na naman ka. So ngayon, ipakita mo sa taong bayan by, kung talagang ikaw ay totoo sa mamamayang Pilipino, dahil yan yung mga press release mo, ha. Number 1, ibenta mo yung 1.6 million mong bahay dito together with your CNA wife na gusto mo sweldo lang ng $20 or more. Sabi mo ng 20 to 30, lakihan na natin ang sweldo ng CNA. Pero nakabili kayo ng cash na bahay, that's putang inang imposible yan. Huwag tayong maglokohan. Diba? Dahil ako, malaki pa kinikita ako dyan sa, ayoko lang magyabang pero wala akong pera. Dahil malaki rin ang expenses ko. Kulang pa nga, negative pa nga, na-overdraft pa nga ako. That's real. Nagugulat na nga, by the way, na ako kanina,
nag-dispute na ako, dalawang kasi na-overdraft ako dun sa isa kong account, dalawang kinarge ako 35. Isa Williams Sonoma, yung isa vintage something. Di naman ako recently, di naman ako pumunta sa vintage store. So, $70. Sabi ko, i-reverse yung dalawang, kasi business yung account ko, walang laman, nakakaya naman. Ay, kung naman nakakaya, ba't ka naman mahiya? Wala ka naman talagang pera, Maharlika. So, sabi ko, reverse mo yung dalawang $10 sa chinarge nyo, ha? Sabi ko, ganon. So, na-reverse. So, right now, I have 75 plus 10. So, I have $95 back to my account. You know what I mean? Tapos ikaw, Erwin, nung sabihin mo, ako'y mayaman, ibenta ko. Sabi ko nga, sana nga totoo eh. Kaya nga, pinagdadasal ko sa Diyos na magdilang anghel ka. Ngayon, ang eksena dito, Erwin, o Erich, okay? I hope talagang tuluyan ka talaga ng US government. Dapat talaga, imbestigahan ka ng US Immigration, yun nga, USCIS, di ba? ICE, lahat, dapat gawin yan. At ito, chain reaction ito. Kasi mga kababayan, kung ang asawa niya na bumili ng 1.5 million na halaga ng bahay na cash, hindi kasi natin alam dahil nga sinungaling si Erich eh. Kung ang asawa niyang si S, di ba, si Mrs. Sylvester Tulfo, okay, si Mrs. Erich Sylvester Tulfo ay nakuha niya kay Erwin, o kay Erich pala, kay Erich Sylvester, ang kanyang citizenship, kalaboso din to. Mahaba-habang kaso to. Hindi to ganon-ganon na lang. Mahaba-habang kaso to, maaapekto to yung asawa, and even yung binili nilang cold cash na bahay na 1.5 million, pwede ma-forfeit to. Pag napatunayan na itong perang to galing sa Pilipinas, kung ito'y mapatunayan na ninanakaw sa Kabanang Bayan. But this was 2021. Diba? 2021. Ngayon, kung natatandaan ninyo ang ating usapan, mga hitad, mga palangga, na nag-declare, here we go. Okay? Doon para makasunod kayo. Okay. Net worth niya, teka muna, titignan ko. Nag-declare si Erich ng kanyang net worth na noong December 31, 2021 ng 224 million. Tignan ko lang dito sa dokumento natin. Okay, 224 million. Ang dineclare niya noong 2021. Pero dito sa dokumento, kailan ba ito biniling bahay? Okay, saan yun? Okay. Binili nila ang bahay, again, magkasabay. December 20. Binili nila ng bahay, December 20, 2021, mga hitad. So, binili ang bahay sa Porter Ranch, December 20, 2021, sa cold cash na 1.5 million. Tapos at the same time, December 2021, nag-declare si Erich Sylvester ng 224 million. Minsan nagkakamali ako sa million and thousand, understood na yon. Alam niyo naman, minsan slip of the tongue. Okay? Or bangag-bangag lang sa kape. Alright, so 224 million ang dineclare niya. We're talking pesos kasi yung Amerika to. And yung net worth niya nung July of 2022, nung si Bangag na nakapasok na na-appoint na si Bangag dito, na-appoint na si Erich Sylvester dito, even though hawak pa rin niya ang kanyang US passport. Fraud or fake US citizen pa siya during this time. 211 million. So, nawala yung 13 million. So, hindi natin alam kung saan na ginastos. And again, ulitin natin, na based sa kanyang SALN, nung final niya, nung June 2022, mga palangga, ay final niya na 4 million lang ang kanyang declared assets. Kaya nga, saan ang galing yung 224? Kung ang declared assets niya, ang kanyang dineclare sa BIR ay 4 million, saan, imagine mo 220 million, saan niya to kinuha? Kung titignan mo, dapat, kung yung cash na binayad niya sa Amerika, let's say for example, kinuha niya din sa SALN, declared SALN niya dito, 224, di sana naging 100 plus na lang to million. Kasi the 1.6 is like almost sa value ngayon ng US and dollar and peso, it's like halos 100 million na if you talk about $60 pesos per dollar versus $1. Anyway, mga hitad, mga palanggang. Erich.
So ngayon, paano mo, ang katanungan ko kasi, paano mo kaya na i-transport ang pera kung ito ay pera ninyo, ito ay ano ninyong mag-asawa? Kasi there's no way, walang bobo na maniniwala na ang isang CNA ay makakalikom ng 1.5 million. I just don't know kung gaano ba siya katagal dito. Hindi ko alam yung background ng girl. Ito ay naibigay lang sa atin na informasyon. So kung dadaanin lahat ito ng US government, dahil umamin na si Erich Sylvester ng kanyang mga kasalanan, alam mo, mapo-forfeit lahat ito. Okay? Ngayon, ano kaya? Magpadala kaya tayo ng sulat? Pero alam na kasi ng US State Department na ito, wala na akong intervention dito. And this is not my job to do sulat-sulat. Kasi na-revoke na ito ni US Embassy ng US Department. Ngayon, ang question na lang dito, dapat mabawi yung mga benepisyo sa kanyang pamilya. Kasi as a taxpayers, pera ng Amerikano ito, ng Filipino-Americans na nandito. So yun yung pag-uusapan natin. Kasi kung na-revoke na yung kanyang passport, mga palangga, hindi kung, na-revoke na nga eh. Di ba? Dapat lahat ng kanyang benepisyo ay putol na. Mapa SSS, na pag-usapan na natin ito, mapa military, kung ano pa, mga kaletsyang, mga benepisyo niya, dapat putol lahat ito. Kasi kung sa fraud niya, o nasa fraud, o fraud lahat, ang kanyang ginawa. Damay dito, napag-usapan natin noong nakaraan, di ba? Mga anak lang. And now, nakalimutan ko banggitin, kasi parang nabanggit ko na rin yata, yung mga asawa, ilang kaya inasawa niya and everything. Di ba? Oh. Kaya yung mga property sa Amerika katulad dito na binili nilang cash, which is ulit-ulitin natin, di ba? 1.5 million US dollar cash. Tapos gumamit sila ng identity ng iba. Sabi ko nga, pwede itong bawiin sa kanila. Pwede itong i-forfeit ng American or US government. At ang kanyang asawa o mga anak, depende nga. Sabi ko, kung ipinanganak ang anak nila dito, hindi na mababawi yun. Mahirapan, unless hindi mababawi yun. Pero yung asawa, mga palangga, pwede din magkaroon ng kaso, mga civil cases or criminal, ayon sa US immigration law. Kasi umamin ang inamin niya pala, pagiging TNT daw niya. Hindi pa siya umamin na siya ay nagnakaw ng identity. Pero ang US government mismo, ang embassy mismo, ang nag-revoke ng kanyang passport, which is nga, doon sa documents na ipinakita ko sa inyo. Pwede talaga silang makulong. Kaya sabi ko sa inyo, baka 300 years pa yan, pwede makulong si Erich Sylvester kung ito talaga ay sususugin siya ng gobyerno ng Amerika, kung siya talaga ay, mayroon talagang magtutok sa kanyang kaso. Pwede talaga ito mangyari, mga hitad. Kaso lang, sabi ko nga, sa busy ng buhay ko at kailangan kong mabuhay, I don't have time para mag-file ng case. Kaya doon sa nagsasabi sa akin, hindi ako mag-file ng kaso sa kanya. Hindi ako si Lisa Tanas na ginagamit ang pera ng bayan para mangharas, para magpadala ng assassins. Hindi tayo ganyan. Ang mission ko dito ay ma-educate, magising ang taong bayan na wag na po kayong magpakatanga. Diba? If you compare si Attorney Vic Rodriguez to Erich Sylvester o aka Erwin Tulfo, sinong iboboto mo? Yung nagpapanggap na kunyari matapang siga sa mga kawatan? Pero ang totoo, kasabwat niya yung mga kawatan? Si Vic Rodriguez, umalma, iniwan niya yung mga kawatan. At gusto pa ngayon ni Atty. Vic Rodriguez, gurgurin ang mga plunderer. Diba? Sino pipiliin ninyo? Si Erich na fraudster o si Vic Rodriguez na executive secretary ni Bangag na umalma sa lahat ng kanilang pagnanakaw ni Bangag, ni Lisa Tanas, na sumulat pa ng libro at inilathala sa inyo lahat. Wala dito ang book natin today. Na inilathala lahat ang kababuyan ng Bangag na gobyerno. Si Erich na inappoint ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na alam ni Marcos Jr., ni Bangag, na siya ay Amerikanong peke. Oh, now what? Pinagbintangan, ano tawag ito? Tinrabaho ni Martin Araneta at ni Lisa Tanas at ang mga black ops ni Lisa Tanas at ni Bangag, si Vic Rodriguez. Pinagbintangan si Rodriguez na may mga offshore, may mga account. Yung pala, etong mga ina-appoint ni Bangag ay fraudster. Sino pipiliin mo?
Yung peking number 1 daw, si Erwin Tulfo, aka Sylvester Stallone. O Eric Sylvester na napakadaming asawa, di ba? Ang daming anak, wala namang problema maraming anak, at idinadahilan sa inyo ang pagiging TNT. Well, sinungaling nga yun eh. Fire out na yon. Na sinasabi na siya ay mabuting tao kasi binuhay niya yung mga anak. So ano pa kayo? So lahat tayo mabubuting tao. Kasi ako, ginapang ko rin naman ng anak ko. Ginapang namin yung anak ko. Kayo, ginapang nyo rin. Hindi rin kami natutulog, umiiyak, malamig ang panahon, trabaho ng trabaho, kahit may sakit, ubo-ubo, trabaho pa rin. Kung ikukwento lang namin ng mga OFW ang buhay, sabi ni Kay Tuason, ako nga, nasa CR, maligo na rin. I have to tell you. Ito lang kwento ko Kaya yung Palisades na nasusunog ngayon, may impact yan sa may impact yan sa karanasan ng buhay ko. Kasi nung bago pa lang ako, mga palangga, diyan ang mga kliyente ko, kaya nga nagputa pa ako ng maliit na business kasi alam ko maraming matatanda dyan na pwede kong kunin, as kliyente. Ito, Erwin, huwag ka na magpanggap na, nagsikap. Ako nga natulog sa CR Thank you. Natulog ako sa CR pero ang ganda ng CR nila. Di ba? Kasi dito, oh my God. May kliyente kami, shoutout doon sa isa kong friend. Dalawa kami, work with kaming dalawa. Summer, winter time. Kaya yung kapitbahay namin si Robert Downey. Di ba? Nasunog din yata ang bahay ni Robert Downey. Okay? Sa CR ako natutulog, nagbabantay kami ng client, ng pasyente namin. My God, ang pasyente, parang every 1 minute tumatayo. Sabi ko, magpalitan tayo. Syempre, ayaw kong makita nakatulog ako doon. Sabi ko, dito ako sa CR, dito matulog. Tapos heated floor pa. Sa CR ako natulog. Ano ba magpaawa ako? Nagtulog-tulog si Marlica sa CR. Kawawa naman. Mahirap. Bullshit. Lahat, hindi lang ako yon. Maganda pa yung CR nila Gusto ko nga tumira doon. Kahit sa CR kasi ang ganda. Saan ako natulog? Tanong nyo saan? Sa bathtub. Ang ganda ng CR Sa bathtub ako. Tapos puno-puno ng mga magagandang mga gamit. Di ba? At least maganda yung CR. Kung paawa lang, Erwin, puro paawa lang. Huwag mo na kami lokohin. Sa mga palangga ako dyan, sa Pilipinas, yung mga paawa ni Erwin na janitor, nagtulak ng ng ganito, ng ganyan, katarantaduhan yan. Mas maraming mga OFW na hanggang ngayon yan ang ginagawa. Ako man ay natulog sa CR, sa bathtub. I think I have picture. Hanapin ko nga yung picture na yon o baka tignan natin kung mahanap ko. Parang may mga ganun kalokohan dati. Yun! Maawa kayo sa akin, kaluluoy naman si Inday Marlica, nagtulog-tulog, patawarin na lang natin kasi si Inday na Marlica nangawat ng ganito-ganyan. Patatawarin na lang ba natin kasi nag-TNT o nagtulog ka nag-janitor ka kasi binuhay mo yung anak mo kung ikaw ay kawatan o kung ano pa man? Anong kadyutahan yan? Ang sarap kaya matulog sa bathtub. Kapitbahay namin si Robert Downey, Nasunog din yata. Stalk ko nga si Robert Downey. That's true. Ganda ng bahay na yun ni Tad. Tignan natin. Baka meron tayong puting ahas na nag-i-emote dyan. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng G-tie. Gurgur. Sabi ni Kalibang, sa kusina sa sahig katabi ng microwave. Di ba? If that is true, big time. Yes. Kwarto ko, tinabunan ng damo, sabi ni Ivy Pickup. Yung mga kwento natin na mga OFW. Diba? Ako nga, natutulog sa couch, $150 ang bayad. Gusto mo kwentong ganyan? Hindi mo nga inelaborate Ako kukwento ko. Natulog ako sa couch sa kaibigan ko. Sa couch na lang yun $150 kada buwan. Pero saglit lang naman yun. Hindi naman ako forever na ganun. Kaya nagsumikap na ako. Kalolo. Naman si Inday. Pordoy pa rin, Erwin. Kalolo. Naman si Inday Marlica hanggang ngayon walang 1.5 million. Ay, nako. But, kung pumayag lang ako na maging kasabwat ni Lisa Tanas, my God. You think pinagsisihan ko na wala akong 1.5 million na nakaw sa kaban ng bayan? Never. Happy ako kahit wala ako 1.5 million. 'Di ba? Happy tayo. Ang importante, hindi ako matutulog na ang tinitignan ko lahat ay galing sa nakaw. Pag
Bago mo pikit ang mata mo, pagkita mo, alam mo, yung mga gamit na yan, mga damit na yan, ninakaw. Nagkaroon ka ng ganyan kasi magnanakaw ka sa gobyerno o mafia ka, urwat. At is pipikit ang mga mata ko na masasabi ko na ni piso wala akong ninakaw sa mga kababayan ko. Ikaw, Erich, ibalik mo ang sweldo simula nung inappoint ka ni Bangag noong May na ikaw ay may hawak na blue passport pa, Amerikano ka pa, May, June, July, August, September, October, November. Okay? Ibalik mo yun. Ang pera, kung ano man, dahil pera yun ng taong bayan, niloko mo ang Pilipino. Hindi ito paninira. Ano ang mapapala ko kung sisirain kita? Ikaw nga naninira sa akin eh. Sabi mo, mayaman ako, di naman pala. Diyos ko po. Sinabi mo, ang antipara ko mamahalin. Jutang ginemis yan. Sabi ni Marites Ramos, OFW din po ako, kuskus sa umaga, teacher sa hapon. Ganun talaga pag gusto malaki ang kita, tapos kapilang at tinapay ang lunch. Yes! Totoo yan talaga. Ako nga na dating ko dito sa Amerika, di ba? Siyempre, nagsisimula ka pa lang, tindera. Di ba kanawento ko na sa inyo, Senyor, to gusto churros. Ganon ako. May mga tita kong $5, $3. Ang saya sa kaya, Senyor, mi amor. Minsan napatingin sa akin yung mga asawa. Pinagsasabi itong babae ko, mi amor, to gusto delicioso. Actually, natatawa sila sa akin. You know, ganun naman talaga pag pumunta ka sa ibang bansa. Unless pagdating mo dito, ano ka na, green card ka na right away, or, you know, pinanganak ka dito, ibang istorya yon. But if you talk about paawa-awa, kaya ko magpaawa-awa, you know, kapalangga, pengen naman ng pera, kaluoy man si Inday. But I don't do that. Sabi ni Nancy Trinidad, ako nga, 3 jobs, accounting clerk. Gising na naman to si Palangga. Ito, mahirap din to sa buhay sa Pilipinas ang eksena. Grabe din ang kwento. Ano sabi niya? Sabi ni Palangga, nawala na yung message mo. Ako nga, 3 jobs, accounting clerk, 8 to 5, Pep Boys, cashier, 6 to 10, Sharon, caregiver, Friday night to Monday morning, Nora Honor at Chay daw siya, on call, taga-laundry at taga-tiglop ng damit ng mga alta kong kaibigan habang nagdi-disco electric washer dryer naman puno pa ng kakanin, trunk ng kotse ko. Totoo yun. I know that your story, talaga nagtitinda and everything. Kaya wag mo sasabihin, nagpaaral ako sa mga anak. Ako di naman nagpaaral eh. So, ibig sabihin, you know, ay, nako, Erwin. Ikaw ang magbenta ng iyong property based dun sa ating informante na binili ninyo ng jewelers mo ng $1.5 million at ngayon 1.6 na. Di ba? Kabog. Benta mo yan. Ano daw? Sabi ni John Amasa, Palangga, hindi daw pala si Erwin Tulfo naging TNT. Talagang nakapasok to sa US na pineki niya ang kanyang papeles. Pwede talaga. Kaya nga, kasi nga, tama ka doon. Kasi, hindi, pwede rin yun. Kaya sinungaling nga Palangga eh. Kasi nga, sinabi nga niya, di ba? May nakasulat dun sa dokumento na ipinanganak sa Hawaii. Hindi nga siya siguro talaga nag-TNT. Pumasok siya ng baklas passport. Baklas na siguro. Kaya nga, ito dapat ay ipaliwanag niya. Hindi naman niya ito pinaliwanag sa show yan. Nagpaawa, boy. Sabi niya, boy, syempre nag-janitor ako, boy, no? Nagtulak ako ng mga cart, boy. Nagpunta ako sa Vegas, na ganito, ganyan. Pare, may trabaho. Putangin na. Jutang ginemis, Erwin. Huwag ko naman, alam mo, somehow, kasi alam mo si Erwin, nakala ko kasi mabait ito. Alam niyo naman yan eh. Minsan, sabi ko, I feel sad. Kasi I talk about these people na sinuportahan ko. Pero, bakit naman ako malulungkot? Hindi naman ako ang nanloko eh. Kayo yung nanluloko. Ang siga-siga nyo dyan. Ang yabang-yabang nyo, binabangga nyo magnanakaw. Pero kasama nyo ang magnanakaw. Diba? Ano lang ang ginagawa nyo? Exploitation ng mga mahihirap. Ginagamit nyo, ganun kayo eh. Ginagamit nyo ang istorya ng mga mahihirap. Sabi ni napakaluwag, sabi ni Nancy, alam nyo to, napakaluwag nung 80s birth certificate na bibili sa Alvarado. Pero hanggang ngayon may nagbibenta. Diyan sa downtown LA, eto, bigla ko naalala ang kwento. Meron ako nakausap dito. Okay? Nakalimutan ko lang siya, Pilipino to. Kinakwento niya to sa akin. Kasi siyempre sa dami ng information. Ito yung ginawa niya. Baka ito yung ginawa ni Erwin.
Itong si, I don't know, baka sa dami kong kwento, baka nakalimutan. Itong si Pedro, sabi niyo kung nakwento ko na to si Pedro at saka si Juan, okay, si Pedro, okay, si Pedro na lang. Si Pedro ay pareho sila si Pedro at saka si Juan Filipino. Si Juan, nag-decide na bumalik sa Pilipinas. Halos magkaedad sila. Sabi ni Juan, pare, kay Pedro, pare, uuwi na kasi ako ng Pilipinas. Ayoko na dito sa Amerika. Ang hirap ng buhay dito. Gusto mo ba, bilhin mo tong dokumento ko? Passport, naturalization. Kasi nga mahigpit pa noon, hindi pa digital So umuwi si Juan sa Pilipinas na hindi na siya babalik kailanman. So inassume, 'di ba? Ninakaw, ganon. Parang katulad kay Erwin, ninakaw ni Pedro yung identity ni Juan. So nung umuwi si Juan sa Pilipinas, naging Juan na si Pedro. Baka may makarelate dito. Yan daw ang nangyayari, 'di ba? Palangga, Nancy Trinidad. Okay, maraming alam yan sila na unahin sa akin, 80s pa yan dito 'Di ba? O, palangga. Ano nangyari doon? May mga ganun daw talaga pangyayari. Pumunta ka dito sa downtown LA, sa Alvarado. Kahit ako nung mga dumating green card. Sabi ko sa friend ko. Ito, Eric, shout out sa'yo. 'Di ba? Erich din to, yung friend ko. Erich, shout out. Sabi ko, may green card daw. Bibili na tayo ng green card. Sabi gano'n. Pag nakalaboso tayo, uwi ka agad tayo, sabi ni Eric. Nga, wag na tayo pasukin yung green card na yan, parang recto. Hindi, totoo yun. Okay? Okay? Pati SSS daw, $10 lang noong 1980s. At yung mga birth certificate na bibili sa Alvarado. Kasi nga, hindi pa digital noon. Pero kahit pumunta ka ngayon sa downtown LA, yung sinasabi nito ni Nancy Alvarado, may nabibili na mga peking dokumento. But huwag niyong pasukin yan. Pag nahuli kayo niyan, oh my God. Kulong kayo or deport kayo or whatever. Huwag niyo nang pasukin yan. You just look for other ways na mapaayos kayo, di ba? How true daw na US Army seized the loan, sabi ni Ren. Ayun na nga palangga, hindi ka talaga natin alam kung ano, alam natin na fraud siya. So ang dami niya kasing kwento ng kasinungalingan. Pia Gomez, yes, tama, ibinibenta nila ang name and social security number nila. Tama yan, Marika. Meron din kaming client na, totoo yun. Di ba? Umuwi na daw yun Iniisip ko, alam mo sa totoo lang, ang dami kong mga kilala mga Pilipino noon na kinumento ko sa inyo na ako, tinutulungan ko sila mga kaibigan ko, classmate ko na makahanap ng trabaho, makakuha ng pasyente and everything, di ba? Yun. Pero may mga narinig talaga ako ng mga kwento na binibenta. Pag umuwi na sa Pilipinas, pare, uwi na ako Pilipinas. Kunyari, TNT ka, sa'yo na to. Ikaw na mag-assume ng pangalan ko. Ang dami, not only Filipino. Lahat ng lahi, ginagawa daw po yan. Right? So, yun ang pagkakaalam natin. Uy, Erwin, wag na nga tayo maglukuhan, Dodong. Baka nga si Rafi Tulfo, ganun din. Hindi ko pa na-imbestigahan yung niya. Ano ba? US citizen din ba si Rafi? Kasi alam ko, may issue din yan na nag-asawa ng dito Pero, hindi siya ang natin ngayon. Demo, nakalusot niya dyan. Dapat nga iniimbestigahan niyang isa pa yan. Iniimbestigahan yan. Paano ba yan? Amerikano ba yan? Fraudster ba yan? At na silang magkapatid, gusto lahat pumasok sa Senado. Wala akong problema kung kayong magkapatid ay papasok at ang inyong layunin ay makatulong sa taong bayan. Erwin, mahiya ka. Huwag na tayong maglukuhan. Magharap-harapan. Amunin kita Harap-harapan tayo. Umamin ka na. For sure, hindi ka. Pero umamin ka na, good thing yun. Medyo mahina ka talaga. At, na ilubog mo yung sarili mo sa kumunoy lalo. The fact na inamin mo na nag-TNT ka, isang hudyat na yon na you are weakling, like Bangag. Si Bangag, hindi lang umaamin na addictus benedictus, pero nakikita sa kanyang muka, sa kanyang failure to govern the Philippines. Bago ako umalis, ito palang INC, January 13 natin, mga kababayan, ay nilalansi. Gusto daw lansihin ni Bangag at ni Lisa Tanas at gusto nila si Marcos Jr. ay pumunta doon sa stage at nagpapaimbita sila sa INC. Ngayon, naintindihan ko ang INC na ang kanilang layunin ay para pag-unite ang bayan. Pero sir, mga mga father, di ba, mga kapatid, hindi na po mangyayari yan. Dalang intensyon ng Bangag na ito at ni Lisa Tanas ay sirain, nakawin, mangidnap at lahat
Lahat ng pwede nilang maubos na kayamanan ng bayan ninyo, bayan natin, ay tatanggalin nila. So kung ibiimbitahin nyo si Bangag dyan, ano na sabihin niya? Oo, kinagto Eduardo, wag na kayo magrally-rally, magbati na kami ni Inday Sara. Bubudulin na naman kayo. Strategy yan ni Lisa Tanas, and I hope po, dahil we are supporting you sa inyong panawagan na talagang dapat tutukan ng gobyernong ito ang pagtaas ng bilihin, suliranin ng mga mamamayan, walang trabaho, alam nyo na yan, bills, mga pagtaas ng mga services and everything, di ba? Huwag na kayong magpagamit. Tuluyan nyo na to. And now, ang KOJC, ang GIL, I hope, doon naman, eto, bago ako umalis, napag-alaman ko na itong mga Dilawan-aligned, which is, andyan yung mga pare na mga retired father. Andyan si Shelo Magno, Dilawan-aligned naman yan, pero ang maganda sa kanya, nagsasalta siya. Madam, okay? Huwag na kayo magplano ng ibang date. 'Di ba? Sa inyong pag-speak up. Huwag nyo na kasi nakarating to sa akin na information. Para bang mayroon kayong plano na gusto nyo makuha yung credit, yung paghihirapan ng mga magra-rally o magpi-peaceful rally like INC or KOJC or GIL or Adventist or whatever, kung ano pa. Huwag nyo nang planuhin yan. Kung talagang totoo ang inyong sentimiento, ayaw nyo sa ginagawa ni Bangag sa issue ng PhilHealth, kasi yan yung tinututukan ninyo, wag na kayong maghiwalay pa. Dahil ang layunin naman ng INC, Pilipino yung mga yan. Pwede naman kayong makipag-coordinate doon eh. Diba? O pwede kami magsalta sa stage kasi pareho tayo ng sentimiento. Wag nyo nang, I'm not gonna say anything bad sa inyo. Pero alam ko galawan nyo. May mga nakakarating sa atin. At hindi mangyayari yan. Nasa inyo ang credit. Dapat ang credit sa taong bayan. Na kayo sa January 13, kisihodang INC, JIL, Catholic yan, kung sukang-sukan na kayo sa ginagawa ng Bangag, ito yung mga appointee ni Bangag, katulad ni Erich Sylvester, makiisa tayo sa ating mga kapatid na INC. Pilipino sila, whether you are Muslim o kung ano pa, kung gusto mo nang magsalita, mapamilitary ka man, maparetired ka man, pumunta ka. Hindi ito usapan kung kaninong credit. Dahil lahat ng ito, kapag nagwagi ang taong bayan, kayo ang makikinabang, hindi naman si Marlica. Okay? Magiging happy lang ako. Wala po akong pakinabang dito sa inyo dahil hindi ako magpapa-appoint kahit kanino man na hindi na i-renounce ang citizenship. At wala pa ako sa stage na yan. My life is here. Andito ang buhay ko. Ang maitutulong ko lang sa inyo na itaya ang alindog ko kahit nagpadala na ng assassin si Bangag para mag-expose ng kajotahan katulad nito, mga fraudster ni Tulfo at lahat. Alam niyo na, ayoko na ulit-ulitin yung mga pinagsasabi ko para lang akong paulit-ulit, but paminsan-minsan ulitin din natin araw-araw. But ganun pa man, yun, ha? Kayo dyan na mga alain sa Dilawan, maganda yung ginagawa ninyo. But don't grab the credit, darling. Okay? Make sure kung totoo kayo sa inyong mga supporters sa Pilipino, makiisa kayo. Huwag kayong magsabi na dapat, nakarating sa atin ng information eh. At sana po ang INC, huwag kayo pumayag na si Bangag ay magbidabidahan doon sa gitna ng stage. Kasi pag nangyari yan, mag-iisip kami ng something. We'll see what's gonna happen. But for now, sinusuportahan namin kayo, even dito sa Amerika, Europa, Japan, kung saan pa man, we are supporting your panawagan. Diba? Na gisingin ang mga mamamayang Pilipino sa kaletsihan ng gobyerno ni Bangag. Yan ang totoo. Parang hindi yata. Ano yan? Then Scorpion, meron kang property, hektaryang alindog. Yes, meron ako niyan. Yan ang meron kayamanan ako. Liz Vergara, thank you so much, my darling Clementine. Congressman Erich Sylvester Tulfo, ayan, manggagamit. Ayun na nga eh. Wala na yan. Dapat na ma-disqualified talaga yan. Dapat matanggal yan sa balota, hindi si Nene ng First District, bakale ng First District ng Leyte. 'Di ba? Ang tinanggal nila sa listahan ng mga kandidato. Kaya nga you have to get up.
Nako, malabo yung mangyari. Walang politikong pwedeng umepal dyan, sabi ni Gorgor TV. Sa FGF, tayo sumama. May shade ng French Revolution ang tema. Okay? Nawala na yung ano mo. Parang yata tayo welcome sa rally ng INC. I don't think so. Welcome kayo. Just be part of it. Hindi kayo ano yan. You have to be part of it. Hindi lang naman INC yan. Nag-post na sila, di ba, ng panawagan. And tututok ako doon. Tututok ako at sali kayo sa ating mga diskusyon. Bukas mag-start na kami ng pagsasalita sa social media, you know, ang ating pagkukondina sa mga walang hiya. But ganun pa man, gusto ko po sa mga kapapasok lang, questionin nyo si Erich Sylvester. Sabi ninyo, pinaparating ni Maharlika, kayo daw po pala mag-asawa, bumili ng 1.5 million na cash na bahay sa Porter Ranch. Baka naman gusto niyang ibenta at itulong sa inyo dahil wala kayong pambiling pagkain dyan, pambayad ng bills, siya ang magbenta. Hindi si Maharlika kasi wala naman akong maibibenta. Alright? So, teka lang, mayroon pang pahabol dito sa petisyon. Okay. Ang sabi tatay ko, sabi ni Palangga, kasama ko sa petisyon ni nanay, pinapunta ko kahit iniwan niya kami. Bumuo ng pamilya sa, tatay ko kasama sa petisyon ni nanay. Pinapapunta ko kahit iniwan niya na kami. Bumuo ng pamilya sa Palawan. Napahiya kasi hindi ako nagtanim ng galit sa kanya para mabago ang buhay ng pamilya niya. He declined. Binili ng isang doktor. Ito, sabi na nag-message sa atin, he declined, yung tatay daw niya, he declined, binili ng isang doktor ang identity ni tatay. That was 1994. 100,000. I declined. Dinecline pala, Palangga. That's good, Palangga, kasi kaso yun. Tatay passed away 1997. Umuwi kami ni nanay, pinalibing namin dahil sa last will sa kinakasama iuwi daw siya sa amin. Oh my God. Consumption, I spent $10,000 to put him to rest sa Dasmariñas. Okay? Nagkasama-sama kaming lahat in 1987. Kalungkot, at least we paid respect to him. Kung hindi, sa similya niya, hindi kami magiging tao. Kita mo yung tatay daw niya, ayaw pumunta sa Amerika, binibili ng doktor ng 100,000 yung identity. That was long time ago. 100,000 Philippine peso. Anyway, yung maraming kwento. Mag-comment kayo dyan kung may kwento po kayo tungkol sa mga ganitong bentahan ng passport, identity, yung mga fraudster, may alam kayong kwento, just share it. Anyway, this is your Palangga Maharlika. I'll talk to you again later. Babush!